Dalayawan ng Ginoo nga makabalik makataliwat sa nga tinion kag salamat gid nga ara ka man gyapon dira nagasunod sa aton. Kag salamat man nga gina-share nimo ini nga program no sa imo mga pinalangga sa kabuhi, sa kabayanan. Salamat gid sa tanan nga tumuluo nga nagasunod sini sa aton sa matag adlaw. Ang akon pangamuyo nga kabay nga magtubo kita no, dungan. As ako, hindi lang kamo no. I know nga ang pulong sa Ginoo kun imo gid nga usisaon nagabugat ang ginatudlo sa aton. Pero part ina sang aton growth. Amo ina ang problema kun nga ang isa ka simbahan nga ginapundar sang Ginoo wala sang impact sa kalibutan. Bangod ti siyempre kun ang mga tumuluo hindi man magtubo, hindi man sila magamit sang Ginoo. Kung hindi makita ang changes sang kabuhi o sa kabuhi sa mga tumuluo, paano sila maka-influence ang kalibutan, di ba? Amo na nga sa ato nagligid nga natun-an nga ginhambal na ni Apostol Pablo no nga ang iya goal sa evangelism amo nga mabuksan ang aton mga mata agod nga magliso kita halin sa kadulom pakadto sa kapawa. No, halin sa gahom ni Satanas pakadto sa gahom sang Dios. Agud mabaton naton ang kapatawaran sa aton mga sala kag ang aton nga lugar kaupod sang mga ginpahain sang Dios. Those who are sanctified. That's why ang word ba lang nga saints naghambal man na sa mga tawo nga gin sanctify sang Ginoo. So inang question da nga gin end naton sa nagligad nga broadcast. How can we win people to the Lord if we are still living in darkness? Tuod no, kung ang assignment kagamo man ang aton nga assignment, di ba? Great Commission nga maglakat kag iwali ang mayang balita sa kalibutan, ang mensahe sang kaluwasan. Pero kung hindi makita sang mga di tumuluo kung sa komunidad naton ang aton kabuhi nga wala man kita kagwa nga sa kadudulman, ti upod man ta Japon sa ila sa kadulom. Kag sometimes masling pa naton bala nga the questionable pa nga aton nga kaluwasan kay ti gina-claim ta nga luwas kita pero nablang wala sang pagbag-o sa atong kabuhi. So how can we win people to the Lord if we are still living in darkness, no? Isa ay nakakamaturan makabiyanan nga dapat naton gid nga talupang doon kay hindi kita tuod ya maka-win sang tawo kon ara makita sa kadudulman kaupod nila, no? That's why nga to continue with this, si Pablo may mga warnings diri sa mga saints o sa mga tumuluo nga makita naton no sa papadayon diri sang aton nga book study sa Ephesians ari na kita sa verse 5. Ano sila Apostol Pablo? For this you know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Tigin paandaman lang kita Apostol Pablo nga sa kalangitan. Siyempre hindi mo to makita ang mga tao nga mahigko, no? Kung natawag siya unclean person, hindi lang sa bamayo niya, kundi ang iyagid niya nga tagipusoon ang batasan, kung wala sang changes, it means, bisan gina-claim mo, o kung mas liga siya, nangatao na bla, dugay naman ng simbahan, Kristiyano siya guro, may aragani ka siling nga, ano man, luwasin na siya, hindi makita ang pagbago sa kabuhi niya. Kay, posible, actually mo, nga member ka sa isa ka grupo, relihiyon, pero ang kabuhi mo wala sang changes. I don't know kung anong naintindihan mo, basi kung wala kaya kapamati sa pulong sa Ginoo o kung iwali gani ang pulong sa Ginoo kada matig daw naga-rebuilde kay mo ya, no? Kay damo magasiling gani no, nga katuksik siyang wali siyang pastor, amo na pimi mga sakit niya pulong. Actually hindi na siya pulong sa pastor, iya na sang Ginoo. Kaya anong katuyuan kung nga ginhambal na sang pulong sa Ginoo pagi sila ni Apostol Pedro abi, ni Juan, ni Paul, ni Peter, no? Pagsang sila ni James. Kaya ang punto dira, kung nga ginatudluan kita sang pulong sa Ginoo, especially ang mga mabugat, para may changes sa atong kabuhi. Abi ko hindi maghambal ang pulong sa Ginoo, kasubong sa ginahambal ni Apostol Pablo, kundi bini paghambal nanungod sa mga whoremonger, unclean person, covetous, idolater. I-assume mo man nga, hindi man naguro against sa Ginoo sa mga whoremonger, o kung sa mga tao nga nagapractice ng mga sexual practices niya hindi acceptable sa Ginoo no? Hindi hindi within the marriage. Kaya amula na yung reason kung nga ginaalaw sang Ginoo ang sexual relationship sa kasal lang, sa mga tao nga nakasal. Kay outside that,
tiyan mo na mangin ano kaya fornicator, adulterer. Kag sa mga siling diri no, panumdumon naton sila ni Apostol Pablo nga wala sang mga nagapractice sang sexual immorality, mahigko nga tawo sa iya batasan, wala sang chains, ang tawo nga mahamkunon, hindi lang sang mga kasubong niya nga tao sa opposite sex and even sa hindi opposite sex igauso naman na ang lalaki babae kag sila ni Pablo sa Romans chapter 1 ano ginaya no hindi gidya insakto hindi normal no ina nga mga relasyon inahambal na sa puno sa Ginoo kag ang mga idolater ang nagasimba sa mga Diyos kag hindi lang of course idolater sa mga Diyos ginasimba mo kasubong mga tawo simbahon mo ang imong spiritual leader, ang imong pastor. Dapat hindi kayo magsimba sa mga pastor, sa mga tawag mga preacher o kung sino ng religious leader, kaya ginatawag ina nga idolatry. Sila ni Apostol Pablo, hindi mo ya maangkon, hindi ka makapanubli sa ganarian sang Diyos, kag sang aton Ginoong Jesucristo. So, dapat i-remind kita sini yung mga bagay. Kay abita okay lang sa Ginoo, may mga bagay gidya nga hindi okay mga kabyanan no. That's why sila diri sa Ephesians chapter 5 to continue 6 and 7. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. That is a very solemn warning. Kay sila ni Pablo ining mga nagapractice sang sexual immorality, mga open ng social media, dangerous na kayo sa mga young people naton, no? Mga tao, sige, practice nila, sang natawag naton, hindi acceptable ng mga practices sa Ginoo, mga kahigkuan, mga paghamkon sa tanan lang nga pagkabutang, kag nagasimba sa mga Diyos, hindi gid mangin manunubli sa ginharian sang Dios. I hope nga maintindihan nato na. Kay kung ikaw linuwas matuod, why na to iya sa piyak nga kinabuhi sa kalangitan? Di ba? Hindi niya pag-allow sang Ginoo nga i-desecrate mo ang iyang heaven, ang iyang puluyan sa pilang adlaw katuan naton. Wala na nato ya, no? That's why sila niya hindi ka dapat matiplang sining mga pululungon sang mga tao nga nagasiling okay lang na. Kasi nga bangod sini nagaabot ang wrath of God, ang kaakig sang Dios sa mga kaanakan sang pagkadi matinumanon. Ang inamin niya no nga ang judgment sang Ginoo sa bagay ang Ginoo lawig gid kayong pasensya. So sila ibang gani kung may Dios ang kalibutan nga ginapabayaan niya lang ni actually hindi gid ka eskapo sa tao sa Ginoo ang tawo kay maybe if not in this life kung nga ang Ginoo mangin mapinasensyahon sa imo abyan kay bangon gitagaan niya ikaw sang kahigayunan nga maluwas, di ba? God is not willing that any should perish. That's why amo na sila ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 that God is long-suffering towards us because He doesn't want people to perish kundi nga maluwas. So, hindi ka masiling nga ginapabayaan na sa Ginoo ang kakatabo sa kalibutan. Dapat manumdum kita, bisan kita nga tumuluong ang reason kung nga nagapasensya ang Ginoo kay malawig ang iya pasensya kag gahatag siya sang kagyunan sa katao nga maginulsol kag magkilala sa iya. Kamo ganina wag kag basulo na biyan. Ang tao wala gid basulon pila kadlaw kun didto siya sa impierno magkadto because God has done everything. Agud lamang nga maluwas ka ginpadala iya bugto nga anak na matay sa mapait nga kamatayon sa cross. Agud lamang bayaran imong masala. Now if you reject him, no? Amo na bla. That's why natawag lang nga unforgivable sin. Amo na nga kung hindi mo pagtalupang doon ang conviction sa Holy Spirit nga nagapatulupangod sa imo. Masiling ka ba do tsaktugid no? Pero dala lang kutob. Hindi ka gid maluwasin ha. As long nga gina-resist mo ang invitation sa Holy Spirit nga masiling ka iya lang na isang tao ginhambal. Kundi mo patihan ng Diyos. Oh, I tell you, hindi mo gid maangkon ang kaluwasan na ginhatag niya. And you would be considered silindiri children of disobedience. Kaya may mga tao gid nga ang obran laya amo ang pag-disobey sa ginhambal sa Ginoo. Kag sila niya hindi ka gid mangin partaker, no, do not partake the deeds of these people. Kung may ara nga mga tao nga mayubiton, no,
kag mga tao nga di matinumanon. Kita mo si Haring David, di ba? Pagbukas gid sang salmo, ang nauna gid ang ginhambalya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Amo ginang imbukada sa ginhambalya Haring David, no? Pasabla, Salmo 1:1. Psalm chapter 1 verse 1. Bulahan o kung malipayon ang tao nga wala yan nagagawi sa mga advices sa mga tao nga wala Diyos ilang kabuhi. Di subong bisan ang social media na puno sang mga advice halin sa mga ungodly, ang word nga ungodly sa mga tao nga wala Diyos sa ilang kabuhi. Nga ang iban sila niya nagatindog sa ginatindugan sa mga makasala, kundi ito ang mga buluhaton nga iya sang kadudulman, iya sa makasala, ato man to ang tumuloo. How could you do that? I mean like, hindi ka aware sila nga, anak kaya sang Diyos, hindi siya gusto nga pakigbagay sa mga buluhaton sining kalibutan. Kaya hindi lang na, kundi nagpungko, no, sa pulungkuan sa mga mayubiton. Ano ba ang mga scoffers? Amo ni sila mga tao, wala sila ni Peter sa 2 Peter chapter 3, masiling lang, hindi ito mag-abot si Kristo. Ang Biblia, hindi na sakto. Ang inawali nila na, why na, negosyo lang ng ila. Tiyan mo na mga akusasyon, they are called scoffer. Kaya may tatlong kategori ang mga unbeliever mo. Ang mga godly, ang mga tao nga religyoso, kasubong sa mga parisiyo, mga sadusiyo, nga binila, maluwas sila, kasubong sa ila, ginahimo nga mga mayo, no? Good works, pagtuman, sining mga dugma, sining mga sakramento, sining mga kasuguan, kag their thinking, nga magkapalangit sila, bangod sini. Mga ungodly, panawag sila. Ang word yang nga godly na refer sa tao, nga naga-base ang iya nga pagtuluhan sa word of God. Di ko lang imong kabuhi iya, dala kaya sagad na pamati sa mga laygay, sa malauton, kag nagatindog ka man kundi itong mga makasasala. Ato ka man, and then, upod ka man sa mga mayobiton, mga sila niya, why na, man, tango ka man. So, sila sa Ginoo, hindi ka ganyan magpartake sang ila ginabuhat. That's why, bisang ganit sa Book of Revelation, kambal nga, come out from among them and be ye separate. Kalason, sila nga dra, walk as children of light. No? Hindi lang nga walk in love, kundi maglawi bilang kaanakan sang kapawa. Verse 8, sila nga, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Tiginhambal ni Apostol Pablo sa mga tumuluo sa Ephesus, no? To remind them, kaya sa una, para man kamo sa silang gawi, sa gawi sa kalibutan, kundi itong mga revealing sa mga parting kalibutanon, ato ka man to. Kung anong gawi sa kalibutan, ginasunod mo man. Di tanan kita, mo kita, di ba? Tanan kita nakaagi sina. But we are no longer, in darkness. Kaya ginsaylo na kita sang ginuhalin sa kadudulman. Hindi lang sila sa kadulom, sang sanag sa suga, kundi sa gawi nga iya sang kadudulman. Diba mo na ang goal ni Apostol Pablo kung niloto natin sa Acts chapter 26 yung ginambal niya, to deliver them from darkness to light. Subong nga kamo sila niya, you are the light in the Lord, you walk as children of light. Kaya sila nga dito sa verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ang bunga sang Espiritu, amo nang kaayuhan kag matarong, kag matuod. Sa ESV version, no? Silindra, for the fruit that the light produces consists of every form of goodness, righteousness, and truth. Kaya ang bunga sining kapawa, kagin saylo kita sa kadulom sa kapawa, kung kakabuhi ka sa kapawa, nagaprodukto ini, no? Sang kaayuhan, pagkamatarong, kag kamaturan. So, paano magwa sa kabuhi ta ang gusto sang Ginoo? Among goodness, righteousness, and truth. Matabo lang ina kung may ara kita decision to separate ourselves from the darkness of this world. So, mga kauturan, nakita tanong, nagabugat ang aton tulumanon bilang mga tumuluo. Kaya hindi man automatic nga mabaton tang blessings ang Ginoo. Ang kaluwasan niya, libre na iya. Parang dumunta, no?
Salvation is free. Wala tayo sang ginahimo da nga madugang nga buligan tang Ginoo sa atong kaluwasan. Ang salvation obra na sang Dios. Ginbayran ni Kristo Jesus in full. Amo na nga sang namatay sa krus sa Kalbaryo, anong silin niya? Tetelestai, paid in full. So ang nagbayad sa atong sala, amo ang atong Ginoo Kristo. Naging paagay ang iya dugo agod nga hugasan ang atong makasalanan. Kag ang iya nga ginhimo, is perfect. He was a perfect sacrifice. Wala sang kulang. Amo na nga isa masiling ka lang mabaton ko sa Ginoo, maluwasin ko. Di kaya mo na ang paagi sang Dios nga dapat may masakripisyo sa aton mga sala. Si Jesus Christ ang nahimo sina. Kaglibre na. That's why when we talk about salvation, huwag na tayo balayran. Diba? Hindi kaya magbayad, wala ka sang iamot, dira. That's why, ang aton mga good works, hindi na yan makadugang sang kaluwasan ta. Ang good works siya, ginagamit sang Ginoo kung naluwas na ta. O, kalaro, isina sa gintunan ta sa Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. Diba? Kay naluwas ka tayo, bangod sa bugay sang Diyos, naangkon na to ang dulot sang Diyos nga mong kaluwasan, paagi sa kay Kristo Jesus sa pagtuo naton sa iya, hindi sa atong buhat. Pero karon nga kita naluwas na, no? Kita ang masterpiece sang Ginoo. Amo na kun nga nagahikot sa atong kabuhi kun sa mga nagaobra-bla sang sa mga estatwa, mga sculptor panox na, di ba? Nga nagahimo sila sang imahin, no? Kag natiltig nila na o kung usaran sang tigib. Di siyempre kung makahambal lang ang kahoy, sina kung sakit man nga imo nga basbasan ang kahoy, kaya himuon mo sa isa ka ship nga mangin, mangin obra maestra. Okay? Di ba? Workmanship or masterpiece. Di mo na sa aton mga tumulo, amo man ang ginahimo sang Ginoo nga chop yang mga rough edges naton. Di mo na tuod, no? Hindi man ta magtubo bilang Kristiyanon kung hindi ta pag-remind sa atong mga sala. Kaya sa subong nga mga inadlaw, di ba ginuwarningan kita ng Apostol Pablo, nga maabot ang time nga mga tao hindi na mamati sang mga matigdas nga pagwali. Kasumlas ni, i-expect nga may ibaara sa inyo nga hindi magpadayon kay sakit. Di ba? Ang word of God. Kapila ko sa na-accuse Pastor Pete, magwali niya, daway pugong-pugong. Ang point niya kung hindi pag-i-chop ang mga rough edges naton, no? Di ba? Paano ta makaprodukto sang bunga? Paano ta mangin manami nga nga masterpiece o kung project sang Ginoo? Kung hindi ta pag-i-allow ang yapulong nga mag-correct sa aton. Di sakit man mo, no? Sakit man kung operahan ka. Di sabagay magalang rin kung ang operasyon niya may ara nga dalanga na kanibros na nablang maging painless ang operasyon, no? Pero galing ang pulong sa Ginoo nag-opera sa aton tagipusoon nga wala iya sang ginatawag naton bula nga bulong niya nga para nga magnambang impo pamatyag, no? Sakit pero ang resulta silindiri kay kung gakabuhi ka sa light, maga-produce ina sang maayo nga mga butang kasubong sang kaayuhan, pagkamatarong kag kamatuoran. So, hindi mag-produce ang aton kabuhi sining mga bagay kung hindi tapag i-allow ang Ginoo nga mag-work sa aton. So, ang naming attitude, mas ligita, Lord, you operate, in my life. You change my heart. Okay? O, si David pa, hambal-blas niya. Di ba lang hambal ni David, siya nakasala siya. O, revive me, O Lord. Ibalik sa akon ang kalipay sa akon nga kaluwasan. Huwag siya na siling niya, balik ang kaluwasan. Ang kalipay nga eksperyensya. Kag siling niya, tagay ako sang espiritu nga nagasubmitter sa imo. Agod matudluan ko ang mga makasala sa imo dalanon. Di sakto man, no? Kung hindi ta magpa-opera sa Ginoo, kung hindi ta gusto sa masakit nga pulong, hindi gid makwa ang mga higko sa aton kabuhi. Di mo na bala, nga ti, dugay lang ta, gatubo lang taguro sa edad, pero hindi kita magtubo sa spiritual life naton. Because we are not willing to admit sa aton makasalanan sa Ginoo and we are not willing even to change and become a new person in Christ. Ang gusto sa Ginoo magawi sa kapawa mo, hindi iya sa kadudulman, no? That's why
Kung maglantaw kita di sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, pero may kuwini ginahambal. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. Amo na ang mga bunga nga gusto sang Ginoo magwa sa kabuhi ta. Pero kung di ta pag-ialaw ang balaan nga espiritu, kung di ta pag-ialaw ang Ginoo nga mag-opera sang aton tagipusoon nga mahigko, magapabilin kita sa ina nga mga kabuhi. And to be honest, damo sa mga tumuluo nga wala makagwa sa sinang kadudulman. Ginkwa kita sang Ginoo sa kadulom, pero hindi ta gusto. No? We are not willing to obey Him. Silindri, when we walk in the light, we can know what pleases the Lord. We can know what is acceptable to Him. Kung magawi kita sa kapawa, may makita kita. Paano kami kakita sa dulom? Di ba? Namian kami magkabuhi sa dulom. Amo na gani kung mag-burn out, di ba? Kung mag-burn out, grabing mga reklamo. Makita mo na yun sa Facebook, ang mga komentar, ang mga pangakig. Ara naman, sa amon sa bakulot. Si Nico, nano ka na, muna. It's because we do not want to live, in darkness. Luwas nga dark, kung gabi, ginot pa, namian ka man. Ang gusto sing Ginoo sa iluhon niya kita sa kapawa. No? Kaya kung ara kita sa kapawa, mawalaan tayo kung ano ang maghahimaya sa Ginoo. Kaya mabasa ta mo, di ba? Tilawi ba basa ko ng Biblia nga wala suga? Hindi mo mabasahan. Kag bangod di mo mabasahan, hindi mo makitaan kung anong luyag siyang Diyos. No? So that if we live in the light, we can know what is acceptable to God. Ephesians chapter 5 verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. No? Mabalaan ta, no? Kung ano ang mga butang nga maakseptar sang Ginoo. Ti way ta na inapanumdom, no? Nga ang Ginoo gali may gusto nga himuon sa kabuhi ta. So kung hindi ta pagbatunon ang iya pulong kay bangod nagaka-offend ta kung may naghambal nga kasubong sini nga gina-expose kita sa light. Hindi magwa ang kamatuoran kung hindi ka na-expose sa kapawa mo. Kung imusugan, makita mo ang ginatago dira. Kag, when we walk in the light, isa na sang butang mag-approve kung anong butang mabaton sang Ginoo. And talking about things that are acceptable to God, importante ni si kabuhi ta, kay kung ang ginahimo ta, hindi mabaton sang Diyos. So, anong butang balon sina? Where is the blessing? Di ba? Gusto tayo i-bless ang Ginoo. So, paano niya kita i-bless? Kaya pangayo lang nga pangayo. Pero ang ginahimo tayo, hindi iya magustuhan. Kaya way tamang sa ginasunod. Okay? And then, silindri na pablugan na iya sa Romans chapter 12, sa atong cross-reference diri. Chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable worship or service. So si Pablo nagapangabay gid, pero may ginagamit ang pulong I beseech, I plead with you. Di wala man si Pablo yan nagapamilit, no? Just like I do, wala tama kaya ginapilit, gina-remind ka lang kasi si Pablo nagaplead lang yan, nagapangabay sa mga kauturan, bangod sa kaluoy sang Dios, yan aton lawas, no? I-presentar ta sa Ginoo bilang buhi nga sakripisyo. Our body is actually our living sacrifice. In the Old Testament times, ang ginasacrifice na ito, mga patay. Siyempre, bago nila i-sacrifice ang lamb, ang mga karniro, patyon, gidanay. No? Pero kita yung sacrifice, hindi ba kinanglan nga patyon ta? Kaya gusto sa Ginoo gani buhi nga sakripisyo. Hindi patay. No? That's why ang aton life, ang aton especially ang aton body, why manigiling hambal ni si Pablo nga i-present your soul or spirit, body. Kasi siyempre ang body mo na isang nagadalagid sa aton sa mga hindi mayo nga butang hindi maksiptar sang Ginoo. So, di ba lang nga ginhambaligan ni Paul sa mga taga-Korinto nga ang aton body, your bodies are being bought with a price, okay? The temple of the Holy Spirit. So, hindi lang basta-basta nga pagustuhan talang kundi tayo ni ginadala. Ang bali Pablo dire nga i-present tayo ni aton lawas sa Ginoo bilang aton sakripisyo sa iya.
sakripisyo nga balaan, acceptable to God. Amoy ning aton nga reasonable worship. Ato lang service means worship. Kung naga-worship kita sa Ginoo, our body is the one that worships God. Pero kung may arada nga butang ginahimo ta, sa aton nga pag-worship nga daw hindi maakseptar ang itsura nato, makadto ta sa simbahan, punta makadto kita sa party. Amo na nga hindi man siling idealistic ta, kundi nga lang tawon ta man ang kabuhi ta Kung nagasimba ka da kag hindi insakto pamayo mo, di say mo lang na ya kung is this acceptable to God. Amo gani nga kay ang kabuhi ang Kristiyanon is very personal. Ada isa sa aton, mamangkot kita sa Ginoo Lord, okay na ning tsura ko, okay na ning kabuhi ko, masimba ko sa imo, ari akong kabuhi, mabaton mo bala ako? Hindi ko rin kasabat abyan, Ang masabat sa imo ya, ang Ginoo. And I hope hindi ka lang ma-offend, Kay imo na it is between you and your God. Amo mo na, sakon, kasi lang dito, do not be conformed to this world. Di pero may naiyagin hambal sang mga pastor kaysa magwali, Kag isa daw, may mga pastor, mga nahadlukan, maghambal sila. Pero ti ko nara kita tuod sa kapawa, sila ni Apostol Pablo, hindi ka mag-compromise sa imo kabuhi sa buluhaton sining kalibutan. Ara na lang na sa aton niya Kasi bunga daan ang ginatawag nga Christianity, daw, hindi mo mabalaan kung anong diferensya kung nasiparar blang kabuhi mo, ang imong attitude sa mga tao sa kalibutan. Kaya ang hambal ni Apostol Pablo, they do not conform to this world. Be ye transformed. Renew your mind. May ara kita yung mindset nga aton. Anak kita sang Ginoo. In fact, ang ginagamit ni Pablo diri, we are saints. May mga bagay nga hindi dapat himuon sa mga santos. Na may ang na pulong sang saint sa tawgon ko ang Kristiyano. Okay lang Kristiyan, kay follower kita ni Christ. Pero kung tawgon ka nga santos, medyo daw makulbaan ka na, kay santos ka, ara ka sa obra nga hindi mayo, nga hindi acceptable. So pamangkot na sa kalisa sa aton, are we doing things that are acceptable to God? We have to change our mindset. Nga hindi na mindset sang kalibutan, kundi mindset sang Ginoo para sa aton. Di ba sila nga diri, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will prove, so that you will know what is that good and acceptable and perfect will of God. So kung i-change ato ng aton mind, kag magkabuhi kita suno sa gusto sang Ginoo, to the things that are acceptable to Him, mabalaan ta kung ano na mga butang acceptable. So kabay importante na ang reminder sa aton sining aga, Ako balang kabuhi ta ginagawi ta sa kapawa, gakabuhi bala kita sa kapawa, o kumera kita nga tinago sa atong kabuhi. Kay ang Ginoo hindi naton matago ang atong kabuhi sa iya. Ginapangabayan kita nga ipresentar ang aton kabuhi, ang aton lawas bilang sakripisyo. Of course may man sacrifice kay ang butang gusto ni Satanas nga himuon ta kag nalamian man ta, hindi ta paghimuon for the sake of God's glory. So masila kita nga may sakripisyo nga may mga bagay galing nga hindi ko pwede himuon, kundi bilang mga inanak sang Dios kag mga balaan, saint, kung ano ang acceptable sa Ginoo. Now I am saying this, kag nag-appeal ko sa imo kabuhi. Ano may mahimo namon nga pastor o sa kanila kami wali kag hindi kaya magpati. Don't mind us. Ang pamangkot mo lang kung ikaw nag-claim nga sa katumulo, ang imo blang mind, na transform sa pagpanumdum ng imo lawas iya sa Ginoo. Hindi mo gid mabalaan ang iya kabubuton sa imo kabuhi kung ang imo kabuhi wala na surrender sa iya. Many times kasiling kita, Lord, anong will mo sa kabuhi ko man? How would you prove what is that good, acceptable, and perfect will of God? Kaya mo nang last na nga verse sa inambal, di ba? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano mo balaan ang kabubuton sa Ginoo? By surrendering your life, your body to Him as your holy, acceptable sacrifice. Amuni ang tutuod nga worship. Ang worship bala mga kauturan, hindi lang nagkakanta kita. Hindi lang nagpinalakpak kita kag, lain-lain ang worship ta. May arang magahod, may arang malinong. Pero ang pamangkot, ang aton bala pagsimba sa Dios,
maakseptarya. Okay? So, kita lang nang nakahibalo. Kabay nga, matun-an ta deeper ang Word of God. Kaya ang gusto mo lang ni Pablo dire, nga mangin acceptable ta sa Dios. Kag mangin mapuslano na atong kabuhi. Kag ang blessing siyang Ginoo mapasagahay sa aton. Because if we live a life that is disobedient sa aton to Andre, hindi gid sang Ginoo pag i-bless ang atong kabuhi. I hope and pray that you will continue to study in the book of Ephesians. Salamat ako nga upod bang kita siningadlaw. Kabayang Ginoo magpakamayo sa inyo.